palitan ulit ang Senate President na bobo! Tama! Mga bobo, lalo na si Lacson na sinisimpatiya sa mga kurakot na politiko! Hindi na kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bagag! Isa kami sa mga nagpulon mo! Nako, ramdam ko ho ang hinagpis nitong sinanay. Lahat ho ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, yaan ho ang sentimiento. Kaya di ho tayo nagtataka noong napanood dito ni Tito Soto, talagang kinabahan daw ho siya. Ika nga nitong si Atty. Rowena Guanzon, kabado 20, ika nga. Anak ng tokwa, ordinaryong Pilipino, hindi malalim sa politika. Kumbaga itong sinanay, sila ho yung mga nakikita nating pakapi-kapi pagka umaga, pabili-bili ng pandesal. Sila ho yan eh. Hindi ho yan, kagaya natin dito sa PH Update, babad tayo sa politika. Yan ho talagang pagka lumabas yung mga tao na yan, ibig sabihin mayroong hugot at pinanggagalingan. Diyan ho kayo kabahan, ika nga. Para doon sa mga kurakot at mga walang iya sa pamahalaan, kabahan na kayo. Kasi yung mga pakapi-kapi pag umaga, yung mga pabili-bili ng pandesal, papalengke ng kung ano ka papakain sa mga anak nila, naglalabasan na ho sa kalsada. At yan ang pinipigilang mangyari ng administrasyon itong si Bangag. Ha? Nakita nyo naman ho, yung ika nga barikada ng mga pulis doon sa EDSA Shrine. Talagang kitang-kita ho na ayaw ho nilang magkaroon ng build-up, ika nga, magkaroon ng momentum yung ating mga kababayang lumalabas sa kalsada para ipanawagan ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nakalito ko, ang dami pwedeng panawagan ni nanay. Ramdam ko kasi ang ganda na ng atake. I mean, ang ganda na ng momentum ba noong nangyayaring hearing sa Blue Ribbon Committee. Tapos maya-maya mag-iiba ang liderato dahil nabanggit si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Ano ka nito? Huwag kayong masyadong halata. Ika nga nitong si Glock, di ba? Huwag kayong masyadong halata. Ano ka ng Petrang Garapata? Mga Pilipino, lulukuhin nyo? Hindi naman ho pwede yan. Di ba? Hindi maaari yan. Hindi mangyayari ang mga yang gustong ika nga yung pinaplano ng mga kampon ng kasamaan sa pamahalaan. Hindi yung mangyayari yan, mga kababayan. Tuloy. Isa pa ako sa nagampanya! Pati ka magkakala ko! Manalo ka lang na hayop ka! Nay, kalma ka lang, Nay. Ha? Medyo matagal-tagal pa ho ang laban. Palakpakan ho muna natin itong si Nanay. Kasi palakpak natin. Yo! Palakpakan natin si Nanay. Mabuhay ho kayo, Nanay. Sabay-sabay ho nating ipaglaban at iwagayway ang bandera ng ating bansa at talagang yung accountability, yung transparency, magkaalaman na, ilabas nyo na siyang si Zaldico, ibalik bilang Blue Ribbon Chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero sa bagay, sa kakapal pala ng mukha ng mga politiko sa ating bansa, hindi ho mangyayari yun. Ang kakapal ho ng mga pagmumukha ng mga hinayupak na yan. Ayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop ka, mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Kandidato ka lang sa impyerno! Nako, narinig mo ba yon, Tito Soto? Kandidato ka daw sa ano? Hindi ako nagsabi nun, si Nanay. Ako, pinipilit ko hindi magagandang mga salita yung mga linalabas ng mga kababayan natin. Tayo, naiintindihan natin eh. Kasi yung mga OFW, pag nagko-comment ho sila sa baba, talagang ramdam ko ang emosyon. Baka akala nyo, di ko binabasa yan, ha? Itong sila Sir Herbiscal, naku, mga suki yan. Sila Sir Raymond Federico Picar, sila Ma'am Rasos, nakalimutan ko na yung ano ni Ma'am Rasos. Itong si Sir Joel Arellano, hindi ko na gaano makikita. Kumusta na, sir? Ingat ho kayo dyan sa UAE. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Itong si Sir Jordan Cabico, yan, ramdam ko ho yung mga komento nila. Kung yung tipong kung nandyan lang sila sa pagtitipon na yan, baka mas mas masahol pa dyan yung sasabihin nila dyan sa mga magnanakaw na politiko na yan. Lipat na ho tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Tuloy natin. Nating Muslim. Ayan, si Luli Salta. Nako, ito na. Sa mga kapatid natin na nasa
Israel. Yan ho ang susunod na Senate President. Baka sa Lunes, no? Baka sa Lunes. Palakpakan ho natin ang ating bagong Senate President. Yan, may prinsipyo yan. Ika nga, hindi ho yan kagaya nitong si Soto kung sino administrasyon, doon siya magpapakaaso. Ngayon nakita na natin na yung pagpapakita niya ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pure kaplastikan lang ika nga. Diba? Meron ho talagang mga taong ganyan. Kung saan lang sila makakahuthot, kung saan lang sila may pakinabang, doon lang ho sila. Halimbawa, ngayon sa mga Duterte, nandun ang views. Ngayon, nasa Duterte sila. Pag na kay Marcos na, lilipat na. Ganun lang naman ho kasimple yan. Tuloy natin. Ito, katabi lang namin si Doji Perez sa Lower Bikutan. So guys, pag-pray nyo po ang ating nation. Yan. Tama po yung indignation, tama po yung galit, tama po i-express. Kailangan humanap tayo ng solusyon. At kailangan wag natin tantanan ang lahat, opposition man o administrasyon, anuman kulay sa politika, Correct. hanggang meron tayong Agree. systemic change and transformation. So Agree. Mapa-administrasyon, mapa-opposition. Yung totoong opposition, hindi yung mga opposition sa House of Representatives, mga meron saltik sa utak yun. Yung mga opposition, di naman totoong opposition yun. Yung mga independent, naniniwala tayo. Pero yung mga opposition, lahat tambalos-los yun. Yung tipong nasa hearing, kunyari magtatanong, opposition, nasa minority block. Kasi opposition, automatic nasa minority block yan eh. Magtatanong, yung tinatanong nila para mapakita lamang na mayroong oposisyon. At yung chairperson doon sa komite na iniimbestigahan ng issue, miyembro ng minority na kung saan aso ni Saldico. Ganyan ho tayo lokohin eh. Di ba? Ganyan ho tayo lokohin ng mga congressman na yan. Dati, pero ngayon hindi na pwede. Dahil ika nga, sambay ng Pilipino ngayong mga panahon na to, mulat na. Dahil sa mga individual na kagaya nitong si Senator Alan Peter Cayetano, hindi basta-basta nabibili ng pabor o impluensya o kung ano mang pakimkim yan, di ba? Hindi ho. Nakita ho natin ang prinsipyo nitong mama na to. Kaya kung sakaling tumakbo ito sa 2028, sumama sa mag-independent man, isa ho sa mga susuportahan ko yung mama na yan. Ika nga, ngayong mga panahon na to, nasubukan ho natin ang pagiging maprinsipyo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, priority natin dyan yung ating mga kandidato, di ba? Yung mga mga bata nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga hindi nanalo noon, si Atty. Vic Rodriguez, kung sakaling tumakbo, itong si Pastor Apollo Kibuloy, siyempre, mabilis pa sa alas 4, kasali ho yan. Sa mga nakakakilala kay Pastor Kibuloy, sa kongregasyon niya, sa mga kaibigan niya, sa mga kaibigan niya, sa kongregasyon niya, sa mga nakapaligid sa kanya, yung mga nakakakilala sa kanya, napakabait na tao. Yun lang ang masasabi ko. Magiging asset yan sa Senado pag nagkataon, pagka nanalo. Nakita ho natin kung paano niya hinawakan yung KOJC. Ano ba yung ika nga, ano ho ba ang magandang kalidad ng pagiging senador o leader sa ating bansa? Una sa lahat, bago tayo pumasok doon sa mayroong pinag-aralan, siyempre, isa yan. Number 1, matalino. Hindi mo naman mapapalaki kay OGC kung wala kang utak. Ganun lang naman kasimple yun. Una, merong utak. Una, merong takot sa Diyos. Yan ang importante dyan. Huwag mo kakalimutan yung PH. Kasi pagka yung pundasyon na yan, nawala yan, mawawasak lahat yan. Lalamunin ka ng impluensya at pera. Una sa lahat, merong takot sa Diyos. Di ba? Merong takot sa Diyos. Kagaya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawa, magaling. May talino. Pangatlo, may prinsipyo. Sunod-sunod ka ho kasi yan. Pagka meron kang takot sa Diyos, sigurado yung prinsipyo susunod yan. Yung pinag-aralan, yung galing mo, pangalawa na lang yan para sa akin. Number 1 talaga, dapat meron kang takot sa Diyos. Kasi pagka meron ka yan, di ka basta-basta masusukulan. Kagaya ng nangyayari ngayon sa Senado. Di ba? Palakpakan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ho ang ating susunod na Senate President. Kagabi, I talked a little bit about transformation at hindi lang change. I will address that more over the weekend and this week. Pag-pray nyo po ang Senado, maraming nagto-talk about the leadership. I'll talk about that later on kasi I was actually asked about it and offered 2 weeks ago. But tandaan nyo po yung nangyari sa House of Representatives.
ang dami ko pong katabi, ang dami pong naging loyal, ang dami pong tunay na kaibigan. Naintindihan ko naman yung iba, pero masakit pong maiwanan. Kaya sinabi ko po kay Senate President Cheese na makakaasa ka sa akin at kung may problema ako sa iyo ko sasabihin, hindi yung aalis ako dun sa grupo, no? So having said that, mga kasama, pag-pray nyo lang kami, pero simple lang prayer namin. Lord, put us where you want us to be and to do what you want us to do. So, halimbawa, ngayon, nasa minority, may purpose po yan. So, my job now is not to dream about the majority or higher position, but to focus on how we can be the best opposition or minority. Meaning, not only criticizing, emphasizing the problem, but showing alternatives, showing better solutions. 'Di ba? Mabilis at matapang na mga solusyon, 'di ba? So, we're talking about self-governance. Pwede ko bang itawid 'yon dun sa verse po sa Bible? At kung ano man ang ating religion po, ito po ay para sa atin lahat. Erwin, good evening. MJ, Orbina. Father Rogaw. Yan. Ano first name? Sorry, minsan mabilis kasi yung phone. FD, Father Rogaw, good. AM sa'yo. Thank you sa prayers. Mga kapatid, pag-pray po natin mga magbabar exam, pag-pray po natin next generation, lahat ng magiging professional, lahat ng estudyante, sila ang pag-asa natin eh. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, dapat generational yung change at transformation. Imagine kung lahat ng abogado ay hindi papayag po sa masamang areglo, hindi papayag po sa lagayan, hindi papayag po sa kahit anong kalokohan, then we'll all be in better hands. Sabi nga po ni one time nabanggit ko po at nagagalit dad ko pagka naglo-lawyer jokes ako kasi isa niyang mission in life talaga is yung bumalik ang faith sa gobyerno, sa police, sa piskal, sa lawyers, di ba? Nasabi po kasi ni Shakespeare yon na if you want justice, first kill all the lawyers. But it's not meant to be a joke. May konting sarcasm doon kasi nga dapat kung mas maraming abogado, mas may justice, di ba? Kaya lang nga tao din yung abogado, so minsan nadadala din sa mali, di ba? So self-governance, di ba? So kung abogado ka, kung accountant ka, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay janitor, kung ikaw ay barista, if you govern yourself and do what is right, we're one giant step towards having the kind of nation that God wants us to have, di ba? And that's why you have to live by faith, not by sight. No, yun yung idadagdag ko tonight, yung biblical verse, and it's applicable to all religions. Umpisano muna natin sa mga mga makalangit na content ang ating video ngayong umaga na to, di ba? Napakaganda ho nito. I-share niyo ho tong video na to para at least yung mga magrarally, yung mga mananawagan ng transparency makapulot ho ng words of wisdom dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Napakaganda ho niyan. Hindi naman lagi dapat balagbagan yung natin, di ba? Mamaya aabot po tayo dyan. Dito ho muna tayo sa mga pampakalma. Kasi kinabahan nitong si Soto eh. Mantakin nyo, mga rallyista, pinananawagan, palitan daw ang Senate.